Hi mga kamami! Welcome back to my channel. Isang magandang gabi sa inyong lahat mga kamami. So mga kamami, may gagawin akong vlog ngayon at gusto kong i-share sa inyo mga kamami. Gusto kong ikwento kung ano ang ginawa sa akin ng skincare product na ito mga kamami. So gusto ko siyang ibahagi sa inyo kung ano ang ginawa niya sa aking balat. Kung ito ba'y pagpapatuloy ko o hihintuan ko mga kamami. So mga kamami, ito po ay si RDL number 3. Ayan po. At si Top Gel. Ayan mga kamami. Ito pong dalawang ito ang pinagsasama ko. Pagkatapos ko magpahid kay RDL number 3, pagkatuyo niya sa aking mukha, ito po ang aking isusunod na ipapahid sa aking mukha. Opo mga kamami. So mga kamami, gusto ko lamang po sabihin sa inyo kung ano ang gagawin ni Hydroquinone sa ating balat. Si Hydroquinone po ay papuputiin niyang ating balat. Ayon po yun sa aking na-research. So gusto ko lamang po siyang ibahagi sa inyo. Papuputiin niya ang ating balat. Aalisin niya yung mga pigmentation, yung mga melasma, yung mga freckles, age spot, o yung mga liver spot na nasa ating mukha, o yung mga maliliit na pekas, or kung ano-ano man pong mga maiitim na maliliit na nandito sa ating balat, yun po ay kaya niyang alisin mga kamami. Yun po ay talagang mapapaalis niya, talagang mapapakinis niya ang ating balat. So, si Hydroquinone po, good for your face. Dermatologists have concluded that in low concentration Hydroquinone is safe to use and can produce some excellent result. Opo. Kasi po talagang si Hydroquinone ay mapapakinis niya ang ating balat. Opo mga kamami. So mga kamami, ilang beses dapat natin gamitin si RDL number 3. So, ako po ginagamit ko siya ng morning and evening. Opo mga kamami. So mga kamami, yung mga gustong gumamit ng mga RDL, wag pong marami ang ating ilalagay sa bulak. Huwag pong sobrang dami mga kamami. Kasi po ako, habang ginagamit ko siya morning and evening, hindi po marami ang aking nilalagay. So, ganito lamang po karami mga kamami. 1, 2. Ganyan lamang po. Tapos po ito po ay hindi ko pinapahid na madiin na pataas, kundi dinadap-dap-dap ko lamang po siya sa aking mukha at doon sa area na may melasma or may mga pekas. Opo mga kamami. So mga kamami, ito po ay last day ko ng paggamit nito kasi po meron po akong napansin sa aking balat na hindi ko po gusto. Opo mga kamami. So, una po, nagustuhan ko si Hydroquinone pala dahil hindi po niya pinahapdi ang aking balat habang siya ay ginagamit ko. Every morning and evening. Opo, yun po ang totoo. Walang hapdi akong naramdaman na sobra. May hapdi man mga kamami ay konting-konting hapdi lamang po mga kamami. Pero hindi rin po nagbakbak ang aking mukha. Opo mga kamami. So, hindi ko po alam kung bakit hindi siya nagbakbak. So, mga kamami, yun po ang totoong nangyari. Opo, mga kamami. Kaya po, sinishare ko siya sa inyo. Kasi po, yung iba, nagbabakbak. Tapos, yung iba po, sobrang hapdi daw ang na-experience kay RDL number 3. So, yung iba naman po, si RDL number 2, hindi nila hiyang. Ang hiyang nila, si RDL number 3. So, yung iba naman po, hindi sila hiyang kay 3 at saka kay 2, pero hiyang naman sila kay 1. So, iyan po kasi mga kamami, ay depende pa rin po yan sa ating skin type. Depende pa rin po yan kung paano i-absorb o tanggapin ng ating balat ang mga ikinakaskas natin sa ating balat. Opo mga kamami. Tapos mga kamami, wala pong pagbabakbak na malalaki ang nangyari sa aking balat. Ang nakita ko po ay parang nangitim po ng konti ang aking skin. So, ibig sabihin po kapag nangitim po ang balat o more than 1 week mo na siyang ginagamit, para po sa akin, sariling opinion ko lamang po ito mga kamami. Ibig po sabihin ay hindi siya hiyang sa aking balat. Although, nagustuhan ko siya kasi hindi niya pinaramdam sa akin yung sobrang hapdi
na naramdaman ng iba nung gamitin siya. Opo mga kamami. So after ko siyang ginagamit, kapag natuyo na po siya sa aking mukha, si Top Gel po, ito po ang aking pinapahid. So ginamit ko na po siya kanina, tapos nilagyan ko po siya ng Top Gel. So, kaya hindi po halata yung pangingitim ng aking balat. Opo. So, mga kamami, yun po ang dahilan. Kaya po, ihintuan ko na siyang gamitin. Kasi nga po, hindi po siya nahiyang sa aking balat. Kasi instead na paputiin yung aking skin, ay hindi po nangyari iyon, mga kamami. Marahil, hindi po siya hiyang sa skin type ko. Opo. Kasi po, depende, nakasalalay po kasi lahat yan. Depende po kasi yan sa skin type natin. Kahit gaano po kamahal ang ipapahid natin sa ating balat, kung hindi po mahihiyang sa skin type natin or sa ating balat, wala pong pagbabagong mangyayari sa ating balat. Opo mga kamami. So, gusto ko pong i-share sa inyo para na sa ganoon po, aware po tayo sa mga skincare product na ginagamit natin. So, kaya ko po siyang ginamit at sinubukan mga kamami. Although, natatakot ko po siyang gamitin dahil sa mga nakikita at naririnig ko na kwento-kwento about sa paggamit nila ng RDL. Pagagandahin yung mukha, pero yung mahapdi ang mararamdaman nila habang pinapahid nila si RDL. Pero ako po, natutuwa po ako sa kanya kasi po, hindi niya pina-experience sa akin yung hapding naramdaman ng iba. At hindi rin po nagbakbak totally yung aking skin. Kasi po, ang sabi nila, kapag more than 1 week na ginagamit mo si RDL at walang pagbabagong makikitang nangyayari sa iyong balat, ibig sabihin ay hindi hiyang sa balat mo. So, yun po ang aking na-obserban kay RDL number 3 sa paggamit ko po sa kanya. Opo mga kamami. Kaya ko po siya senior sa inyo, para po yung iba ay maging aware. Tingnan po muna ninyo kung alin sa kanilang tatlo ang mahiyang sa inyong balat. Sa totoo nga po mga kamami, bumili na rin po ako ng number 2. Papakita ko po. Ito po si number 2. Kapag sana naubos po ito at napaganda niya ang aking mukha, ang isusunod ko po sanang gagamitin ang susunod ko po sanang gagamitin ay si number 2. Kaya lamang po nagkataon ay wala akong nakitang pagbabago sa paggamit ko kay RDL number 3. Pero natutuwa po ako sa kanya kasi hindi niya pinaranas sa akin yung hapding naramdaman ng iba nga po. Opo mga kamami. So ito po si Top Gel ay maganda po ito. Matagal ko na po siyang ginagamit sa abroad pa po, sa Hong Kong. Kaya lamang po nahinto. Kasi nga po, kapag may nire-review ako, talaga nai-stop yung mga regular na ginagamit kong skincare product. Kasi nga po, para makita ko yung magandang resulta, kung sakaling hindi ko isasabay ito, para makita ko po kung yung bagong ginagamit kong skincare product ay effective po sa aking balat or hindi po. Opo mga kamami. So, yun po ang reason mga kamami kung bakit hindi ko na gagamitin si RDL number 3. Opo, kasi po, ayaw ko na pong maragdagan yung pangingitim pa ng aking balat. Baka po, lalong lumaki po yung aking mga melasma. Opo, mga kamami. Ito po yung aking melasmang natitira at saka yung dito po. So, baka po lalong mag-trigger sila. Kaya, hihintuan ko na po. Pero hindi po ibig sabihin na hindi siya maganda. Maganda po siya kasi yung mga sangkap niya talaga, mga kamami, si hydroquinone at saka si tretinoin po, ay maganda po ang gagawin sa ating balat. Nagkataon lamang po mga kamami na hindi ganon ang ginawa niya sa aking balat. Opo mga kamami. So syempre po kapag hindi na po tayo nahiyang sa skincare product, para hindi po lalong lumala ang problema sa ating balat, ang gagawin po natin ay hihinto po natin sa paggamit. Di po ba mga kamami? So kaya mga kamami, maganda po si RDL kapag po nahiyang sa inyong balat. Opo. Pero bago po kayo mag-try, kung gusto po ninyong mag-try mga kamami, mag-test po muna kayo sa inyong balat. Basta mag-test po kayo banda dito
Kapag hindi po kayo nangati or hindi namula or hindi humapdi, sige po. Pero syempre po, nasa sa inyo po yun mga kamami. Yun po ay nasa sa inyo po kung gusto ninyong itry si RDL or hindi po. Kasi ako po talaga, hindi ko na siya ipagpapatuloy dahil po yung nakita kong nagiging resulta niya ay hindi po ako nasiyahan. Opo mga kamami, kasi instead na pumuti, parang umitim po. So hindi magkapantay yung kulay ko dito sa katawan, tsaka dito sa mukha. Dati po pantay. So syempre po, na tinitingnan ko rin po kung ano ba ang maidudulot niya maganda sa aking balat o kung ano ba ang maidudulot niyang hindi maganda sa aking balat. Syempre, dati po talaga natatakot ko siyang gamitin. Kaya lamang po nasabi ko sa akin sarili, kung hindi ko siya susubukan, paano ko malalaman kung magiging hiyang ba sa akin or mararamdaman ko rin ba yung hapding naramdaman ng ibang gumamit. Opo mga kamami. So kaya ganun po at saka nahiya na rin po ako sa aking kaibigan na nagpapareview sa akin kay RDL ay 1 taon na po ata. Sabi ko pag ano bibili ako ayun. Hanggang hindi na niya ako kinilit mga kamami. So nung naisipan ko siyang itry, so bumili po ako. Kaya lamang po, yun nga po. Instead na pumuti nga po, hindi pumuti ang aking balat. Pero maganda po si RDL, basta nahiyang po siya sa inyong balat. At syempre po, disclaimer po, iba-iba po ang skin type natin mga kamami. So, hindi po nahiyang sa akin, hindi ko rin po alam kung may hiyang sa inyo. At saka kung gusto po ninyong gumamit, wag po kayong maglagay ng sobrang dami. At wag po kayong magpapahid ng madiin na pataas. Dap-dap lamang po. Ngayon kung may naramdaman po kayong kakaiba na hindi ninyo gusto sa inyong balat habang ginagamit ninyo si RDL, stop na po na kayo. Mag-stop na po kayong gamitin siya mga kamami para hindi po lalong lumala. So yun lamang po mga kamami. Sana po ay nagustuhan nyo ang video ito at sana po ay makatulong po sa mga may katanungan about kay RDL. Opo mga kamami. So siyempre iba-iba po ang nagiging experience natin sa paggamit ng mga iba't ibang skincare product. Kasi nga po iba-iba ang ating skin type. Opo mga kamami. So mga kamami, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay ninyo sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo, Mami Lea Vlogs. Ayan po mga kamami. At huwag pong kalimutan pindutin ang bell button para po ma-update ko kayo sa mga susunod na video. Mag-ingat po tayo. Malapit na po ang undas. Ilang araw na lang po. So, 2 araw na lang po ay undas na. Kapag pumunta po tayo sa sementeryo, mga kamami, magdala po tayo ng payong. Kasi po mainit tapos biglang uulan. At huwag kalilimutan po magdala ng tubig para po maiwasan na mauhaw tayo dahil po sa init. Siyempre po mga kamami. Siyempre po mga kamami, mag-ingat po tayo sa pagpunta sa sementeryo at ingat po sa pagbabiyahe mga kamami. So, God bless us all po. Magkita po ulit tayo sa susunod na video. Bye! See you next vlog!